Makaupo mga kapatid. Hallelujah. Greetings sa bawat isa po sa atin sa mapagpalang gabi. Kapayapaan, pag-ibig, at biyaya nawa ay sumagana sa araw-araw at sumagana rin sa ating mapagpapasalamat mula pa kanina sa pamagitan ng mga awit. Lahat ba ay nasa mabuting kaligayan mga kapatid? Sa lahat ng nasa ating mga tahanan ay isang mapagpalang gabi na rin sa inyong lahat. Hingi pa rin ako ng pamanhin na absent ako, lalo na sa meeting namin noong nakaraang Sunday. At hindi ko rin napanood ang Moving Up at staying put ng mga nasa Sunday School. Magagayon pa man ay support at kinommend ko lahat ng efforts ng ating mga teachers. At I pray na ang mga kalalakihang teachers ay hindi manatili sa Sunday School na teacher, kundi sooner or later ay tatayo na rin sa pulpito upang magturo rin ng salita ng Panginoon. Except sa mga teachers na mga kababaihan. At maraming salamat of course sa ating pastor na provider ng mga materials para sa Sunday School. Suportahan natin at suportado yan lahat ng activities, lahat ng departamento sa loob ng iglesia. At salamat din sa invitation ni Brother Jet noong Monday. At nakasama ako sa kanilang moving out. Parang land down under. Pansin nyo ba yun? Hindi nyo nasukat kung below sea level ba yung lugar na yun? Kawawa yung adventure pag uwi. Parang ayaw nang umuwi. Ayaw nang umuwi ng sasakyan. Kaya sabi ko kay Brother Joey, mauna na kami. Baka mainip kayo sa likod pag kami ang mauna at naabutan. At salamat din sa Panginoon dahil kinukumusta ko yung mga sila nga Brother Elmer at Brother Chris kasi nagmumotor at nag-tricycle dahil umulan. Kinumusta ko si Jet at salamat na panatag kami ng lahat ay nakauwi naman ng maayos. Purihin ang Panginoon. So, show of support yung pagsama ko of course sa moving out kasi pagka Sunday ay hindi ko nga nakita. At purihin ang Panginoon at siguro sa mga nag-moving up na mga 13 years na mga babae at lalaki ay mag-set ako ng araw para pag-usapan natin ang about baptism. Ilang beses ng ating pastor nagpaparinig sa inyo at nag-anyaya. Hindi man bababa sa 13 years old ang pwede nating i-baptize, kagaya ng patutuo kanina. So, in-encourage ko rin, second demotion sa panya nating pastor at gusto kong kausapin yung mga 13 years old na babae at lalaki about baptism because minsan din, kagaya ni Brother Jetro, ay may nagtanong din sa akin estudyante at yun ay si Roger Balakwit. Totoo yun, Brother Benjo. Tapusin ko kasi may Ben tayo at ikaw ay Benjo. Baka magkabaliktad pa kayo, ikaw yung magiging Brother Ben. Bago ako sumagot din kay Gorgor, kasi tanong niya, Tito Raul, ano ba yung bakit nilulubog ang baptism? Yun na nga, sabi ko, in few words, hanggat maaari. So, pero daanan kasi siyempre naintindihan na from level 2 ba yan? Level 2. So, naipaliwanag ko about libing. Doon ako nag-start sa Romans 6. Ewan ko kung natandaan nyo ni Gorgor. So, hanggang sa ipinaliwanag ko rin ng hanggat maaari few words na maintindihan. I believe, totoo yung sinabi nating mahal na pastor, sila ay maring candidate na sa right na yan. Hindi lamang pag-recognize na sila ay bahagi ng mga pamilyang mananampalataya like the camp ng mga Paedo-Baptists. Alam niyo yung mga Paedo-Baptist, mga kapatid, yung nagbaptize nga ng mga bata versus the Credo-Baptist.
So napakaganda ang main difference or sabihin nating kumbaga parang pinagmi-meet ang kanilang differences kasi sa mga Pedo Baptist na nagbaptize nga ng mga sanggol, wish ng parent pala yun na ang mga kanilang mga sanggol ay pagdating ng araw sa kanilang tawag niyan, sa kanilang adulthood ay lalaki na may unawa, may takot na at of course ang main reason nila ay bahagi na nga ng pamilya ng Panginoon. Whereas sa Credo Baptist naman, ang mga proponent ng believer's baptism ay kumbaga kung ano yung wish ng mga parents ng Credo Baptist, yung naniwala ng baptism ng mga sanggol na maging maayos ang kanilang mga bata. That's why hanggat maari as early as sanggol ay mabautismuhan, ay ang katuparan talaga ay yung Credo Baptist. Dahil yun kumbaga yung wish or prayer ng parents ay ginaganap, nangyayari mismo nung kanilang ino-offer sa Panginoon, idinadalangin na lumaki, babaptismuhan sa sanggol pa, baka balang araw, upang balang araw, naway lumaki in the way of the Lord at in the doctrine or teaching of the Lord. So, ang Credo Baptist, yung tayo, yung naniniwala sa adult baptism at believer's baptism, ay natutupad ang wish or prayer lang ng mga Pedo Baptist. Pedo means child or mga bata. So, ilan ba kaya dito ang 13 years old pataas na mga kabataan ay I will meet you, usap tayo about sa mga bagay na yan. At huwag kayong matakot, kailangan nating ayusin at ang mga bagay na napakahalaga sa ating pananampalataya sa mga ganong edad ninyo, since totoo yun, ang ating leveled up, ang ating Sunday School Department, dahil ang mga materials na provide nating pastor ay hindi na kagaya nung mga unang panahon. Hindi na kagaya ng panahon ng DEX. Ngayon ay DepEd. Nag-level up ng pangalan, kaya ang mga materials nating pastor ay napaka-worth na pansinin, pag-aralan, ituro ng maayos sa mga bata, kahit man sa mga junior Bible class, ay napakainam na ng mga nilalaman ng mga pagtuturo sa kanila. So sa mga graduate at nag-moving up na mga kabataan, 13 years old pa above, pataas, ay usap tayo one time sa mga bagay na yan. At nung Sunday ay hindi lang, medyo napagod ako dahil hinatid ko yung mga taga Binangunan, sila Sister Cristel at sila Hindi lang pagod. Hindi pa makaget over sa muntik na aksidenteng nangyari nung hinatid ko sila. Doon nangyari sa SM Angono mismo, yung babaan, yung stop loading and unloading area na yan. Of course, may mga nagbababa na mga jeepney at mga kotse. Of course, kaliliko ko rito sa Domsa. Nasa bandang Center Island ako, so mga sasakyan na iba, yung maliliit, aside from jeepney, ay mga naharangan. At tamang-tama, biglang kinat kami ng isang nakakotse. At syempre, may mga, hindi tayo ganun bihasa pa sa pagmamaneho. Buti na lang dahil ang reflex ay umiral, kaya lang biglang break. At tamang-tama lang distance sa kumat sa amin. Pero ang problema, ang di ko alam, bilang driver, yung napansin ng mga nakasakay, Nanay Isabel at Lester Anin, nasa likod kasi yung nakasunod sa amin na motor ay muntik-muntikan din, bumundol sa amin, pati na yung mga kasunod pa ng motor. Talagang may mga ganong biglaan mga kapatid. Alam kong sa inyo mga driver ay may mga ganong cases. At buti na lang, maganda ang driver ng kotse, kaya hindi umiinit ang ating. Hindi rin naman ako pwedeng uminit dahil bagong driver. Meron bang ganyan? Bigla kang ikat na walang pasubali, saka pa nag-signal ng left na nag-screech na yung gulong. Hindi ko naman na-realize ang danger at the time dahil salamat din sa Panginoon nga sa reflex ng brake. Pero yung mga nasa likod pala ay todo panalangin. Todo pasalamat sa Panginoon. Salamat, Panginoon.
Buti na lang yung mga bata ni Sister Cristel ay hawak-hawak niya. Doon na, habang nakaiwas na kami doon, nagsasalita na yung mga nasa likod ng mga sakay. Salamat sa pag-ingat sa Panginoon hanggang sa pag-uwi, nagchat-chat pa. Salamat Sister Annie sa panalangin. Sana hindi kayo magsawang sumakay. Nung nagpa-practice lang, sino ba yung sumakay sa akin sa unang practice? Ititreat kita dahil pinagbigyan mo ako. Tinitreat ko yung unang sumakay sa pagpa-practice lang. At ngayon sa pagkakawang gawa, napaghatid, may mga ganong pangyayari pa. Baka hindi nasasakay yung mga taga-Binangunan. Okay lang din para purihin ng Panginoon. Kaya hindi ko rin na-realize nung nag-chat na sila, ganun ba? Nasa likod, gaano kalayo sa bumper? Gaano kalayo, Sister Annie? Ganyan na lang? Isang dakot ng himala yun ng Panginoon. At later na natin ma-realize, and of course, hingi tayo ng tawad kung late na ang pasalamat natin sa ganong attention ng Panginoon. Minsan tayo ang wala sa attention, pero ang ating Diyos talagang walang makakalagpas sa kanyang attention. A sparrow can never fall without the attention of the Father, of God who created them. How much more tayo mga kapatid? At salamat, I think sa Sunday I attend, kung ma-confirm ni Brother Elmer, attend si Brother Peter, yung nagpa-practice pa sa pagpapalakas kanyang paa. At pag-usapan namin ni Brother Elmer na sunduin. Wala naman akong sulat sa Sunday. Sana naman, sasakay pa sila para masundo natin. Sabihan mo lang ako, Brother Elmer, kung sasakay pa sila. Kung hindi na, pasundo natin ng iba. Marami naman tayong driver na libre ngayong Sunday kung attend. Dahil si Brother Elmer, mga kapatid, kung hindi nyo napapansin, ang ating kapatid na ito ay napakasipag sa Binangunan lang kasi hindi naman lahat katabi ay kanyang sineservice. Every Sunday morning ay 2 beses yan pumupunta rito. Unang hatid, then pangalawang hatid. Kaya minsan napa-offer tayo na ihatid din sa pag-uwi. Para naman one way na rin siya pauwi. So, sinishare natin yan dahil alam kong maraming very available dito. Tinatap ko yung resources ng NLH alang-alang sa mga kapatiran. Gusto niyo bang maglingkod sa bawat isa mga kapatid? Kung mayroong opportunity, try natin. Huwag lang yung emergencies na ang daming mag-offer. Pag-drive kita or ihatid kita sa Mambugan o saan man. Right? So, kaya hiningi ko ng paumanhin ang aking absence sa meeting last Sunday afternoon. Nakarating naman din sa akin ng update. Tungkol din sa transpo ng mga kapatiran sa joint fellowship ay kailangan nating i-period yun. Tuldukan para 1 week na lang na preparation. Either bus kung magbabus or hindi. Kung may other option than bus mga kapatid. Salamat Brother Gerard ay nagfa-facilitate pa rin si Brother Gerard and Brother Larry. So Brother Larry, magpaikot na lang siguro tayo ng lista ulit. How many ang para sa bus? Dahil ang nakarating sa atin as announced last Sunday is 22 ang bus ngayon. So divided by 50 seats ay 440 per seat. So kung mga bata at kaya namang bayaran, bonus na yun. Part na yun. At least may sariling upuan. Kaya lang, 440. So yun ay paghandaan natin plus the 200 ceiling ng registration per head per adult or 12 years old pataas. So paghandaan natin yun mga kapatid. Matutupad, mangyari naman ang ating first joint fellowship sa June 16th. And of course, ngayong Sunday ay whole day ang ating gawain. So, ako'y gusto ko mag-exhort sa atin sa gabing ito mga kapatid ng I hope ayaw kong kasi
gusto ko palang ibahagi na exhortation ay nahirapan ako dahil mahirap. Mahirap sapagkat lalo na kung titingnan natin in our human perspective, human eyes, ang bagay na ito about measuring up to God's standard. That will be our title for tonight, Measuring Up to God's Standard. At inspired, of course, sa mga preaching sermons ng ating pastor sa series sa Leviticus. Alam niyo naman ang Leviticus, mga kapatid. Kung balik ba, fresh pa sa atin ang pangaral na yon, paglatag na yun ng ating mga pastor sa Leviticus, gaano ka meticulous, gaano ka detalyado ang Diyos, gaano kataas ng standard ng Panginoon. Fresh pa ba sa atin ang Leviticus, mga kapatid? Na sabi nga, fresh pa sa aking memory ang narinig ko sa ating mahal na pastor na kahit ang mga priests sa Old Testament ay walang umabot sa standard na yun ng Panginoon na kanyang nilatag sa Levitical priesthood, Aaronic priesthood. And that's why kailangang may isang darating na perfect na siyang magiging God's standard. So, measuring up to God's standard ay isip-isip ko, how can I preach this one, especially pag, syempre tayong mga nagtuturo ay unang tinuturuan ng ating mga sarili, ang ating mga buhay, unang kung nagkukorek ang salita ng Panginoon ay nagkukorek. At sabi ko, hirap ituro ang bagay na ito about pag-abot sa sukat, sa standard ng Diyos. Dahil kahit sa Old Testament, kahit nga doon sa inspiration na nakuha ko sa Leviticus ay doon pa lang. Maliban sa verdict at condemnation ng Apostol Pablo sa humankind sa Romans 3:23 or 3:10 or 3:23 that all have sinned and missed the mark, fall short of the glory of God. So that's the target to be hit ay ang kaluwalhatian ng Diyos. And then ang bawat isa ay na-miss iyon. So just like the Aaronic priesthood na lahat ng naglilingkod sa napaka-detalyado, mataas, meticulousong statutes ng Panginoon sa mga priests sa priesthood, kahit pa sa statutes ng Panginoon sa paano ang isang holy nation, holy priesthood, at holy feast na mga araw. Kung i-review natin yung mga narinig natin sa pangaral na yon ay sabi nga ni Apostol Pedro, then Lord, who can be saved? Di ba, meron bang, si Apostol Pedro ba yung nagtanong ng ganon? Or isang apostol na nagtanong, Panginoon, din sino nga ang maliligtas? I draw our text from Ephesians 4:11-13, by the way. And he gave some as apostles, some as prophets, some as evangelists, some as pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the work of the ministry, for the building up of the body of Christ. And then 13, until we all attain to the unity of the faith, until we all attain to the knowledge of the Son of God, or the unity of the knowledge of the Son of God. Kung gamitin natin yung phrase na until we all attain, first is to the unity of the faith, until we all attain to the unity of the knowledge of the Son of God, to a certain goal which is maturity, to a mature man, at ang maturity na yan is the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. May tatlong version na aking babasahin aside from NASB. Ang una ay ang God's Word translation. Ganito ang ating mababasa. Nakafocus ako sa verse 13 dahil mayroon akong keyword na kinuha doon. Verse 13 is ganito sa God's Word translation. This is to continue
Big sabihin, ang sinabi doon sa 11 or sa verse 12, ng equipping of the saints for the work of the ministry and the building up of the bodies of Christ. Sabi sa God's Word's translation sa verse 13, this is to continue until all of us are united in our faith. All of us are united in our faith and in our knowledge about God's Son until we become mature, until we measure up to Christ, who is the standard. That's God's Word translation, mga kapatid. So magpapatuloy ang trabaho ng fivefold ministry according sa ating mga narinig na fivefold or fourfold ay may trabaho at yun ay ang verse 12, equipping of the saints for the work of the ministry and for the building up of the body of Christ. Yun ay magpapatuloy ayon sa wording ng God's Word translation. Yun ay magpapatuloy until ang tayo ay magiging united, magiging isa sa ating pananampalataya at sa ating pagkakilala sa anak ng Diyos. Hanggang tayo ay magiging mature, magiging sapat na ang gulang hanggang or until we measure up, maabot natin ang sukat ni Kristo na siyang standard. So, until we measure up to Christ, who is the standard. Kaya nahirapan ako dahil ang standard natin, sabi pa sa isang translation na ating babasahin mamaya. Sa Good News translation ng verse 13. And so, Good News, GNT. At ang GNT, I think, ay ito ang madalas na ginagamit or Biblia ng RCC. GNT, English, Good News, magandang balita. And so we shall all come together to that oneness in our faith and in our knowledge of the Son of God. Semicolon, we shall become mature people reaching to the very height of Christ's full stature. Reaching to the very height of Christ's full stature. Kaya nga mahirapan tayo at nahirapan akong nag-isip at ituro ba ang bagay na ito dahil ang standard ng Diyos para sa atin, ang standard na gustong maabot ng Diyos na nasa balikat ng fivefold ministry for the saints, for the body of Christ, ay mataas. Ang standard na yun ay walang iba kundi Jesus Christ. Reaching to the very height of Christ's full stature. Sa New Living Translation, isa na lang, this will continue, almost the same sa God's Word. This will continue until we all come. Verse 13 lang ito. This will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son, so that we will be mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ. No wonder ang mga manggagawa ng Diyos ay hindi magaan at hindi pipitsuging trabaho ang nasa kanilang mga balikat. I was so blessed last Wednesday's message. That was a teaching, that was an instruction and an admonition, mga kapatid. I hope babae at lalaki sa loob ng iglesia, ayon sa aming pagre-review ng ilang mga kapatiran, ang bagay na yun ay somewhat personal daw dahil maraming mga natatamaan. Well, ganun ang salita ng Diyos. From local, from personal, from individual to local, to the universal body ng Panginoong Kristo Jesus ang trabaho ng fivefold ministry. Do you believe that, mga kapatid? I don't know. We are not sure kung ano ang nasa sa isip ni Apostol Pablo when he speaks of the body of Christ. Because we know na ang body of Christ is my universal or mystical body of Christ, universal. So, universal. Buong globo na bumubuo sa katawan ng Panginoong Kristo Jesus, and then mayroong local body ng Panginoong Kristo Jesus. Ang kausap niya, of course, ang Ephesian church. But we are not sure kung ano ang nasa isip ni Apostol Pablo when he speaks of the body of Christ na dapat maka-attain sa height or na dapat maka-measure up to the full
and complete standard of Christ na maka-measure up to Jesus Christ, who is the standard of the body of Christ or of the saints. At naalala ko last Wednesday nung ating ipinangaral ang underestimating, nababanggit ko na sa paggawa ng Diyos sa kanyang katawan ay minsan naisip natin, nakafocus tayo sa mga city churches. Gaano ka-blessed ang mga city churches, gaano kumilos ang Diyos ang mga city churches. Na parang tila baga nakalimutan natin ang the same God na gumagawa sa mga urban places na mayroong mga local churches, local bodies of believers, ay the same God na gumagawa sa mga provinces, sa mga sitios, sa mga liblib na dako. At hindi yun less na paggawa ng Diyos sa kanila kaysa sa ating nakaranas ng mga pagkilos at paggawa ng Diyos, nakaranas ng mga biyaya ng salita ng Diyos. Dahil yun ay part of the body of Christ. And that's why we're not sure kung ang nasa isip ni Apostol Pablo ay ang mystical body or ang local body ng Ephesians. But it doesn't matter dahil ang pagkilos at paggawa ng Diyos sa kanyang iglesia, sa kanyang katawan, ay para sa kabuuan. Mga kapatid. At noong ipinangaral yun ng ating pastor ay noong in-announce niya ang bagay na yun about magiging sentro ng ating fellowship. At magjo-joke tayo minsan. Sabi ko, uwi na ako ng Leyte dahil malapit-lapit na sa Kabadbaran. Doon na lang ako maghanap ng ministry sa Leyte dahil isang kembot na lang Kabadbaran na or Mindanao na. Sometimes, minsan, sa aking mga pananalangin, mga kapatid, noon pa, nung nakadama rin ang burden sa ministry sa Panginoon, at sa pagbabasa at pakikinig ng mga sermons ng ating propeta, talking about the mystical body, and then the local bodies ng mga mananampalataya, local churches, sabihin natin, local churches ng Panginoon, at saka sa universal at mystical body. Sabi ko, God, paano ka gumagawa sa iglesia? Paano mo ginagawa ang Ephesians 4:11, 12, 13, 14? Of course, wala ilang mga churches lang. Sa ganang akin, ilang mga local churches lang akin nakikita. Of course, meron tayong na-appreciate natin, ang lokal ng this and that ay kikita mo mga kapatiran, paggawa ng Panginoon, ang maturity ng mga mananampalataya, ang pagkilos ng Diyos. Then, sabi ko, Panginoon, of course, tanong ko yun, paano mo ginagawa sa iyong iglesia? Mystically or universally? Kung, of course, napapansin natin, kaya nga, may mga malungkot na announcements, ang ministry, ang fellowship, ang capstone, may mga nakakalungkot na mga announcements na hindi natin naman yun maiwasan. But it doesn't mean na kung may mahiwalay or ma-separate, ay tumigil na ang flow ng paggawa ng ating mahal na Panginoon. We can ask, matanong natin, paano kaya kikilos at gagawa ulit ng Panginoon na ang resulta ay all things will work together for the good ng buong iglesia ng Diyos, whether mystical, universal, kahit pa ang mga local churches ay ganito ang mga pangyayari. Napakainam ng mga salita ni Apostol Pablo dahil ang trabaho ng fivefold ministry, which is equipping of the saints. At I will remind every one of us na ang tama yung narinig na natin sa ating pastor na hindi ang fivefold ministry ang nagpe-perfect, nagko-complete, nagpe-pleroma ng iglesia ng Diyos o ng katawan ng Panginoong Kristo Jesus. Dahil ang kasunod ng mga talata doon, na binigay niya ang apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers for equipping of the saints, for preparing, katartidzo ng mga banal. At lahat ng mga banal ay in-equip through this fivefold ministry. Amen po ba mga kapatid? Tayo ba ay recipient ng gawa ng fivefold ministry? Tayo ay thankful. Tayo ay beneficiary ng pastoral teaching or apostolic
or sa mga offices, trabaho na offices ng 5 opisina na ito mga kapatid sa ating mga buhay, tayo ay beneficiary. At tayo ay mga banal na inaihanda ng dahil sa mga opisina na ginagampanan na ibinigay ng Panginoon sa kanyang iglesia. Whether lokal, and that's why inisip ko tuloy sa tanong na yun, ano ang nasa isip ni Apostol Pablo sa kanyang paggamit ng body of Christ? Local or universal? Kasi may napapansin, kung may alam kayo na mga churches na ina-apply ang Ephesians 4 sa kanilang local church na kailangan may apostle, prophets, evangelists, pastors, and teachers, kompleto. Dahil siguro, iniisip na pag wala ang 5 offices na ito sa isang lokal na iglesia, hindi madadala ng Diyos or ng Panginoong Kristo Jesus into completion ang isang local church. That's why kailangan may prophet, may apostle tayo rito, ha? Sige, hintay tayo sa Panginoon. Dalangin natin sa Panginoon kung sino ang pwedeng magiging apostol sa loob ng lokal na iglesia. Paano naman ang inilage, mga kapatid? Ang meron sa atin, pastor at teacher. Maghanap tayo ngayon ng apostol, prophets, and evangelists. But I believe, mga kapatid, ng paggawa ng Panginoon, whether lokal, at kung focus tayo sa lokal na pagkilos ng Panginoon, ay kasama tayo sa madadala sa kapuspusan ng Panginoong Kristo Jesus dahil yun ang goal. Ayon sa verse 13, makaabot tayo, maka-measure up tayo kay Kristo na siyang standard. Yun pala ang target ng fivefold ministry. At hindi lamang fivefold ministry, dahil pag beneficiary tayo sa ministry ng 5 opisina na ito, we are the saints na inihanda ng trabaho ng fivefold offices. Kung kasama ka sa banal na ihanda, na i-prepare, at ang word na katartidzo, ang daming nakaakibat na meaning, may kasama doon na nire-repair, furnish completely, thoroughly, nire-repair, piniprepare. So yan yung mga kasama mga meaning ng katartidzo. At tayo mga banal ay ganun ang ating natanggap. Amen po ba? Can you agree? Na kahit sa lokal na assembly ng Inilates, natatanggap natin ang paghahanda sa bawat sa atin mga kapatid upang we can measure up to Christ, who is the great standard. Kaya sabi ko, ang taas ng goal, Panginoon, measuring up to Christ. At ang nag-share sabi ko sa sarili ko kanina or sa kahapon sa pag-prepare, hanap ako, Panginoon, ng ibang topic. Dahil una, ang magbabahagi, ganito pa naman tayo, mga Kristiyano. Once magkaroon tayo, ginagawa natin ang introspection sa ating mga sarili at pumupokus tayo sa ating mga lapses, sa ating mga failures, sa ating mga kakulangan. How can I measure up to Christ, who is the standard? Napakataas, napakatayog ng standard ng Diyos. And yet, alam natin sa mga nagdaang pangaral sa Leviticus, dahil nga walang nakaabot sa standard ng Panginoon, meticulous, detalyadong standard ng Aaronic priesthood sa Old Testament, all have sinned and fall short sa standard ng Diyos. Nagpadala ang Diyos ng nag-iisang standard para sa atin. But ang question is it attainable or not? Pero ang ating nabasa, para hindi tayo tatahimik, until we all attain. So hindi yun suntok sa buwan. Ang trabaho ng fivefold ministry, ang ating benefits na nakuha sa 5 opisina ng Diyos na binigay sa iglesia, ay hindi suntok sa hangin, brothers and sisters. It is attainable. Locally, start tayo individually, locally, and I believe, hallelujah, before the rapture will take place, mangyayari at maatin natin ang target, ang goal ng Diyos na standard, walang iba kundi ang kapuspusan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Or else, kagaya ng ating pagtingin sa ating mga individual na mga sarili, sa mga bawat pagkakamali, sa bawat kahinaan, Panginoon, aabot ba ako? And that's the purpose of the fivefold ministry, and that's the purpose of the preaching of the word, and that's the purpose of every minister, servant of the Word of God. That's the purpose na may mga gawain. That's the purpose na may admonition, exhortation, teaching and preaching.
Yun ang bihikulo upang ang agam-agam sa ating mga puso, kung ma-attain ba, kung ikaw ang tatanungin, kung ako ang tatanungin, kahapon pa lang may mali akong nagawa. Kanina pa lang, Panginoon, may mali akong nagawa. Kanina pa lang, pangit ng isipan ko, puso ko towards my brother or my sister. Napakatayog ng standard ng Diyos. And yet, don't believe the devil na yun ay unattainable. Dahil ang truth is, it is attainable, brothers and sisters. Napakatayog at napakataas ng standard ng Diyos. But, sabi ng God's Word Translation nga, until we measure up to Christ, who is the standard? Kaya instead na magduda ka kung ma-attain, magawa, and that's why mga kapatid, perspective lang yan or object lang yan sa iyong tanong. Kung ang tinatanong mo ay ikaw, kung makaabot ka ba sa standard ng Diyos na walang iba kundi si Kristo, at kung ang pagkakamali mo sa araw-araw, maling isipan, maling gawa, maling pananalita, lips, actions, and everything na mali, nakapos sa standard ng Diyos, kung tayo ang tatanungin, nadi-discourage na tayo. Nagtatanong na tayo, nagdududa na tayo, anak ba ako ng Diyos? Kristyano ba ako? May change ba? May transformation ba? Object lang yan. Sa object lang yan ating tinatanong. Ang Diyos ang tanungin natin. Si Apostol Pablo ang tanungin natin. Ang sagot ni Apostol Pablo, until we all come, until we all attain, until we measure up to Christ's glory and praise the Lord. Pero pag tayo ang tatanungin, brothers and sisters, yun ang rub doon. That's why sabi ko, Panginoon, help me teach and preach this simple subject. Hindi naman ako lalalim doon sa trabaho ng fivefold ministry. How? Sabi ko sa Diyos, tanong ko minsan sa Panginoon, I just trust you, Panginoon, na ang salita mo ay matutupad. Na pinasulat mo kay Apostol Pablo. Isa nga, of course, noong Monday, napag-usapan namin ng mga brothers yung announcement na yun ng ating pastor, at kahit ngayong 16, maghanda na tayo kung sino-sino na lang ating makikita doon. But it doesn't mean na wala na sila sa Ephesians 4:11, 12, 13 na paggawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Doesn't mean na mga minor churches, mga little na mga gawain sa mga liblib, probinsya, sitio, na mga lugar, saan mang lupalop, saan mang bahagi sa mundo, ay wala ang paggawa ng Diyos. Because I believe it's the same God, same Jesus Christ, nasa gitna ng mga kandileryo na sinisimbolo ng iglesia. Kanyang iglesia, mga kapatid. So, nakuha ko yung idea, ang keywords na yan, dun sa verse 13, about the measure. Measure ay metron. Sa 2 Corinthians, bago ko ibigay ang 4 na exhortations, mga kapatid, sa gabing ito, 2 Corinthians 10, 12, 18, ang dalawang keywords na ito ay nandoon sa nasa ibang paggagamit. Basahin ko starting verse 12, 2 Corinthians 10, 12, 18. For we do not presume to rank or compare ourselves with some of those who commend themselves. Sabi ni Apostol Pablo, but when sabi natin mga false apostles or mga manggagawa na nag-assert sa kanilang pagka-manggagawa, sabi ni Apostol Pablo, but when they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves, they have no understanding. Itong verse 13, but we will not boast beyond our metron, measure. Sabi ni Apostol Pablo, but within the measure of the domain. So, ang measure, metron of the domain, rule, canon, literally standard. Sa verse 13 ng 2 Corinthians, yan, sa teksto na yan. But we will not boast beyond our measure, sa beyond, lagpas sa sukat, sabi ni Apostol Pablo, but within the measure of the standard or of the domain which God assigned to us as a measure to reach even as for you. So of course, ang context dito mga kapatid is about sa reach, sa sphere,
sa domain na naabot ni Apostol Pablo. At sa puntong ito ay ang Corinth at ang region around Corinth. So yun yung, hindi yun personal, individual na measuring up to a standard. Kung sabi ni Apostol Pablo sa kanilang pagiging lingkod at kung paano naabot ang mga taga-Corinthians ng ministry ni Apostol Pablo, yun ay bahagi ng domain na binigay ng Diyos. At kung meron man silang i-assert as ministers, as apostle, or as preacher, or pastor, apostle ng taga-Corinth, yun ay within the bounds sa measure na ipanagkaloob ng Diyos sa kanya, at ang measure na yun is about the ministry, ang reach ng ministry. Apostol Pablo. Diba? Kaganda. Merong iba na mag-overextend sa kanilang ministry, at yun nga ang kasunod ng mga words ni Apostol Pablo sa verse 14. For we are not overextending ourselves. And yet, sa patuto ng ating mga pastor noong nakaraan, may lingkod ng Diyos na ang reach ng kanyang ministry, maaaring hindi man na-meet personally, ay makikita ang ebidensya, ang testimonya ng kanyang reach without overextending himself sa mga local churches o sa mga kapatiran. And yet, kahit ang mga individual na mga mananampalataya sa iba't ibang local churches ay na-recognize, kahit ang mga ministers ay na-recognize ang kanyang reach. And yet, maraming nakakakita na walang overextending, boasting. Pero sa kwento ni Apostol Pablo, merong ganun. Noon pa man, sa panahon ni Apostol Pablo, ay may mga ministers, may mga naglilingkod sa Diyos na nagbo-boast beyond their domain. At ang domain na yun, ang rule, ang standard na yun ay sa context dito sa 2 Corinthians ay kakaiba sa binigay ko na kanina na pagkagamit ng mga salita. Pero kinuha ko ang dalawang salita na ito about the measure of that standard. So, sa mga ministers at mga ministries sa context ng 2 Corinthians, kung ano, hanggang lang yung reach mo, yun ay matatawag mong, yun ang sphere mo, yun yung domain mo. Ayon sa paggagamit ng salitang canon. At yun ay sukat na binigay ng Diyos sa mga ministers. Kung hanggang saan ang reach mo, kung ang reach mo ay hanggang Africa, Australia, UK, Belgium, Singapore, then so be it. Meron naman talaga mga ministers na ganun ang kanilang reach ng mga ministry kahit hindi natin na-meet personally. So yun ang paggagamit doon, ang sense doon sa 2 Corinthians ng dalawang salita na yon. Pero bumalik ako rito at balik tayo dito sa Ephesians. Because ang same word na metron ay ginamit. At yun ang measure ng kapuspusan ng ating mahal na Panginoong Kristo Jesus. Na kung atras tayo mga kapatid. So ang standard, ang God's standard, ang high standard, nag-isang soul, high standard ng Diyos, ay walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Kristo Jesus. And from there, atras tayo, bababa tayo. Given na ang standard ng Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Kristo Jesus. Of course, His fullness, or kung gamitin natin ang verb, si Kristo na pumupuno. Christ who fills up. So yun yung pinakataas na nasa goal ng fivefold ministry. And then kung bababa tayo mga kapatid, aatras tayo doon sa mga sinasabi sa verse 12, yun ang kasalukuyang nangyayari sa ating mga buhay. Now, of course, Paul is speaking sa Ephesian church. And what comprise a church? Saints, believers. Kaya nga, ang bawat paggawa ng Diyos ay pwede nating titingnan, obserbahan. From every individual. At magde-define yan sa isang magiging lokal or sa isang local church. At magde-define yan sa kabuuang universal church ng Diyos. And I believe naman na ang Diyos ay hanggang sa ngayon gumagawa, hanggat may mga pagtuturo, hanggang gumagalaw at kumikilos ang fivefold ministry, patuloy tayong napiprepare ang mga banal para sa gawain ng paglilingkod for the work of the ministry, kaya patuloy tayong kumikilos
Dahil ang ating mga buhay ay inihanda ng salita ng Diyos, inihanda ng ating mga naririnig na mga pagtuturo at pangaral, at ang katawan ng Panginoong Kristo Jesus, ang church ay napapatibay So hanggang ngayon mga kapatid ay gumagawa pa rin ang Panginoon. Amen? Or else, we don't need the ministers, we no more need na may mga ngaral sa atin. Hanggat bumabalik tayo, hanggat may gawain, hanggat may Wednesday at Sundays, hanggat may mga pagtuturo ng salita ng Diyos, tandaan natin, ang goal ang goal niyan mga kapatid is, we can until we measure up to Christ, who is the standard ng iglesia ng Panginoong Kristo Jesus. Of course, given because ang ating Panginoong Kristo Jesus ay the head. In fact nga, yan ang, kung ituloy-tuloy natin ang pagbabasa sa mga talata diyan sa starting verse 11 hanggang sa 14, 15, 16, ang pinaka-goal ay hindi na tayo magiging mga bata. So individually, locally, hanggang sa universally, ang church ng Diyos ay ma-attain, maka-measure up doon sa standard ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. So kung para sa gabing ito, ang aking exhortation ay pwede pang individual. Dahil una, tayong mga individual believers o saints sa loob ng iglesia ang magde-define sa isang lokal. Naalala niyo ba yung isang quote mula sa ating propeta? What defines a local church? What defines a beauty of the local church? Ang mga nasa loob ng isang local church. What defines the beauty, the strength, the measure of a local church ay ang measure, ang beauty ng mga individual saints. At ang mga individual saints ay beneficiary ng gawa, patuloy na pagkilos ng fivefold ministry sa ilalim ng kamay ng Panginoong Kristo Jesus. Take it or leave it, brothers and sisters. Pwede kang hindi magpailalim sa isang local church, pero hindi ka magpapasailalim sa kamay ng Panginoong Kristo Jesus na siyang kumagawa at kumikilos sa loob ng kanyang iglesia. So given mga kapatid, hallelujah, ang standard natin ay ating Panginoon. Christ is God's standard. He is the full and complete, perfect standard. Sa ibang salita, He is the perfect fulfiller. Kasi nandoon ang word na fullness. Ang word na fullness ay nagamit na noun. Ang verb niyan ay filled or fulfilled. Ano ba ang sabi ng Panginoon? Kung si Jesus Christ ang standard, in what way? Ang Panginoong Kristo Jesus ay God's standard sa anong paraan? Narinig na natin at sabi ko nga, inspiration na to galing sa pangaral ng ating pastor about sa napakataas na standard ng Panginoon, about sa isang holy nation, holy church, holy na gawain, banal na lokal na assembly, banal na nasyon, banal na bansa, bayan, banal na iglesia, banal na buhay, banal na individual. Kung walang Panginoong Kristo Jesus na ipinadala ng Panginoon, we have all fallen short. That's the verdict ng salita ng Diyos. Pero salamat dahil may dumating nga, may ipinadala ang Diyos na standard. At yun ay ating Panginoon. At ang Panginoong Kristo Jesus bilang standard is the perfect, the complete, the perfect fulfiller. Ano kanyang finufulfill? Una, Matthew 5:17. I come not to destroy the law, but to fulfill, to fill to the full. Yun yung mga words na ang likod niyan ay ang same Greek word na pleroma, pleresis. To bring into actuality, to fulfill every promises and prophecies. So Jesus Christ as the standard of God, perfect, complete, perfect is in a sense as blameless, and perfect in the sense na tinutupad, finufulfill niya, una, lahat ng nakasulat patungkol sa Kanya. Thank you. Dahil kahit nag-break ating pastor sa Christ in the Scriptures, alam natin na ang Panginoong Kristo Jesus ang tumutupad sa lahat ng nasusulat sa lumang tipan, mga kapatid. So standard ang Panginoong Kristo Jesus sa pagtutupad ng kautusan ng Diyos. Amen po ba?
Siya lang nakapagsabing, do not think that I came to abolish the law or the prophets. And that's the Old Testament. Everything about of the Old Testament ay tinutupad ng Panginoon. I did not come to abolish but to fulfill. So siya ang standard ng perfect fulfiller. Fulfiller ng ano? Ng law and prophets. Fulfiller ng Old Testament prophecies. Old Testament promises. And He is the fulfiller of His own law. Dahil nga, ang bawat isa, all have sinned and fall short. All have sinned can never measure up to the standard of God, which is His perfect law of liberty. And yet, thanks be to God, dahil may dumating na isa na tutupad at nagsabing, I come to do your will, O God. I come to fulfill every law, every ceremonial, every moral, and every civil law sa lumang tipan. Alam niyo ba, ang Panginoong Kristo Jesus, ang lahat ng, sabihin natin, ang mga laws and statutes sa Old Testament ay pwede nating i-umbrella sa ilalim ng tatlong umbrella: moral law, civil law, and ceremonial law. At ang tatlong law na yun, moral law, the Ten Commandments; civil law, about our dealings of sa kapwa natin; at ang kanyang ceremonial law, about the feast, about the sacrifices. Lahat ay pinufulfill ng Panginoong Kristo Jesus, mga kapatid. Paano na-fulfill ang moral law ng Panginoon? Christ fulfilled the moral law by His holiness. Kaya nga, ang Ten Commandments ay hindi siyang, ang turo ng Ten Commandments ay kung ano tayo sa harapan ng Diyos. At ano tayo sa harapan ng Diyos by virtue of the Ten Commandments? We can never measure up God's standard. Kapos tayo, at sabi pa nga ni James, dinagdagan niya, pinatutuhanan niya, ang magkamali at magkasala sa one point of the law breaks it all. But Jesus Christ came to fulfill the moral law by His holiness. Jesus Christ came to fulfill the civil law by His death. Dahil ang civil law, dapat may curse, dapat may mamamatay because of transgressions. Paano yun na-fulfill ni Jesus Christ? Sa pamagitan ng kanyang kamatayan. At ang mga ceremonial law, ang mga sacrifices, paano na-fulfill ni Jesus Christ? Sa kanyang mismong sacrifice. Nakita na yan, naituro na natin yan. Nasa atin yan sa book of Leviticus. So Jesus Christ is the perfect standard of a great, perfect fulfiller, brothers and sisters. At yun ay para sa ating lahat. At yun ay para sa atin na condemned, na falling short of God's glory. Di ba tayo thankful, mga kapatid, na may Jesus Christ na tinutupad ang lahat ng kanyang, sabi nga, naalala ko ang sinabi rin, elaborate ng ating pastor, God did not break His own law para lang tayo mabalikan, maabot at matubos, kundi God fulfilled His own law. Moral, civil, and ceremonial through the Lord Jesus Christ. He can never be standard kung walang ginawa ang ating Panginoong Kristo Jesus, but proven by the Scriptures, proven sa ating mga narinig sa pangaral, na totoong ang standard ng Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. Sa lahat ng pag-fulfill, sa pagtutupad, sa lahat ng kautusan ng mismong Diyos. So what is it to us, mga kapatid, about measuring up to God's standard? Hindi mangyari sa atin tong pag-abot sa sukat ng standard ng Diyos na walang iba, kanyang bugtong anak, walang iba ang ating Panginoong Kristo Jesus. Kung ikaw ay hindi mananampalataya. Kung ikaw ay hindi nakaranas ng saving faith ng ating Panginoon, wala kang aabuting i-measure up kay Kristo. Una, hindi ka mananampalataya, hindi ka Kristiyano. Kaya ang mini-measure up mo, kung sarili mo, ang mga, kung sino ang dinidiyos mo, kung sino ang pinapanginoon mo sa lupa, yun ang i-measure up mo, yun mga goals mo, mga temporal goals. Yun ang i-measure up mo. Ang mag-measure up, ang mensaheng mag-measure up tayo sa ating Panginoon ay sa mga taong nakaranas ng pagliligtas ng Panginoon, mga kapatid. Sa mga taong mananampalataya, sa mga banal, na may gawa na ang Diyos sa ating mga buhay. Saving faith, mga kapatid, sabi nga ng mga Protestant reformers,
United sila sa affirmation na ang Biblia ay nagtuturo sa pag-aaring ganap ng Diyos by faith alone, but not by faith that is alone. So lahat ng mga reformers ay nag-affirm sa biblical teaching, doctrine, na ang justification by faith is by faith alone, but not by faith that is alone. Which means, immediately kung ikaw ay nakaranas ng pagliligtas by virtue of the saving faith, karakadaka mga kapatid, immediately, necessarily, at hindi mo matatanggihan na kailangang may testimony, may evidence of that saving faith na nasa iyo sa pamamagitan ng mababuting gawa. At ang tawag ng Biblia niyan ay sanctification, brothers and sisters. Measuring up to Christ, who is the God's standard. In other words, mga kapatid, ay ang karanasan natin sa tinatawag na progressive sanctification. At sa progressive sanctification, diyan tayo minsan nadidismaya introspectively. Kung tinitingnan natin ang ating sarili, ang lahat ng ating mga kamalian, ang lahat ng mga mali, mga kulubot sa ating mga pagkatao. And yet, brothers and sisters, sa araw-araw, may nasa likod pa rin. May nasa ilalim natin. May mga kamay, may mga balikat na handang sumaklolo sa atin. At tinatawag yun ng Panginoong Kristo Jesus na fivefold ministry. Until ikaw at ako will measure up to Christ, who is the standard. Huwag nating baliwalain ang ating mga ministers, mga kapatid. Huwag nating baliwalain ang mga fellowship. Totoo yung in-affirm ng ating pastor. Kung malipat man sa Kabadbaran o sa Australia, ang encouragement para sa atin, maghanda na lang tayo. Kung kailangan kong umuwi ng Leyte dahil malapit na, joke lang yun, mga kapatid. Pero why? Because sila, yun yung kamay ng Panginoong Kristo Jesus sa kanyang iglesia. We can never attain the measuring up to Christ alone. Subukan mong lumayas. Subukan mong ayaw sa church na nag-admonish, nagkukorek, nagtutuwid. Subukan mong umalis sa fellowship dahil ayaw mong isang minister. You wanna be alone? Sinubukan ko nang maging alone at malayo sa gawain ng Panginoon. And it's to my distraction kung hindi lang sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Of course, as I said, individually and locally, I believe yan ang makikita natin na paggawa ng Panginoong Diyos, Panginoong Kristo Jesus sa kanyang iglesia, until we measure up. We attain the measuring up to Christ, who is the standard. Mataas? Mataas, mga kapatid, ang standard ng ating Panginoon, ang ating Diyos? Yes, of course. And yet, provide ng Diyos para sa atin. Tinupad ng Panginoong Kristo Jesus, salamat siya ang aking standard na pinapaabot ng Diyos sa atin, sa akin, sa tulong ng 5 opisina sa kanyang iglesia. And that's why, be thankful sa mga admonitions, be thankful sa mga corrections, be thankful if disciple ka ng Panginoon, ang disciple ay root word ng salitang discipline. Be thankful for every discipline, be thankful for every chastening, reminding, rebuking. Dahil ang purpose niyan is we measure up to Christ, or else you'll be stunted, you'll be stagnant. Mananatili ka pa rin the same 5 years ago. Pero hindi yun ang goal ng Panginoon sa kanyang iglesia. Hindi yun ang goal ng Panginoon sa bawat individual na mananampalataya. Every saint of God na beneficiary sa 5 opisina na binigyan niya sa kanyang iglesia should grow. Should have this determination and zeal sa kanyang puso, Panginoon. Hindi madali, hindi mababa, kundi napakatayog ng standard ng Diyos, ang ating Panginoon. And yet, sabi ng Apostol Pablo, it is attainable, brothers and sisters. I want to be like Christ. We want to be like Christ. We want to be like Him. At napakataas nga ng pinapaabot sa atin na standard. And yet,
It is doable and attainable. Do you believe that, mga kapatid? Better believe it. Or else, puro ka na lang iiling-iling para hindi ko kaya, magra-rapture na lang. Purihin ang Panginoon. So, totoong mataas. And yet, salamat sa Panginoon na I'm sure ang bawat isa ay part ng beneficiary ng naiprepare ang mga buhay at sarili. Kumikilos tayo sa ministry because we are the fruit of the fivefold ministry ng Panginoon. Totoong personally, wala tayong na-recognize or na-meet personally na apostolic, evangelistic, or prophetic na mga ministries sa ating kalagitnaan. Pero thankful tayo dahil kahit wala man yun, hindi man tayo sa kagaya ng ibang iglesia na kailangang nandyan yan sa loob ng isang lokal. I believe na ang NLH, ang mga banal ng Diyos sa dakong ito ay tungo doon sa measuring up to Christ. Amen po ba, mga kapatid? Ang tingin ng bawat isa sa atin ay kagaya ng pagtingin ng Diyos sa atin. Ano ba ang tingin ng Diyos sa atin about holiness? Sabi nga niya, He has perfected them that are made holy. Ang tatapusin ko, kumpletuhin ng Panginoon ay yaong kanyang pinaging banal din. And that is positionally, we have been made holy. And that's why this measuring up to Christ is this progressive sanctification. Dahil tayo yung mga banal na nakaranas, hallelujah, mananampalataya na may nag-iisang ginawa ang lahat para sa atin. Sinimulan niya sa ating mga buhay na nilinis, sa ating mga buhay na nilinis ang ating mga pagkakautang. Nabanggit na yan sa mga pangaral ng ating pastor. First, He has canceled. He has made our account clean. Slate, mga kapatid. And then, ang next is Philippians 2:13-14. Working out of this precious salvation na ating natanggap mula sa Diyos, mula sa ating Panginoon, with fear and trembling. Ano yan? Measuring up. Well, maaaring mayroon kayong nababasa mga saints of old who has measured up sa habang buhay pa sila, na-attain nila ang epitome, ang summary na pinapaabot ng Diyos sa atin, which is walang iba kundi ating Panginoong Kristo Jesus. Pero kagaya ng sigaw ni Apostol Pablo sa buhay na ito, while we are in this progressive sanctification process, transformation ng Diyos, and that's why ginamit natin ang measuring up because that's progressive. Of course, progressive na bawat araw we should be experiencing the transformation. Bawat araw, bawat may salitang dumarating, naalala ko na naman last Sunday, every time, if today, tomorrow, this Wednesday, this Sunday again, we hear the Word of God, harden not our hearts. For the purpose ng Panginoon that we measure up, we will attain the measure na pinapaabot sa atin ng Diyos, na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. So I will exhort you now, bago tayo magtatapos. Huwag nating piliin kung ano lang ang nais nating marinig sa salita ng Diyos. Be too broad, mga kapatid. Pagdating sa salita ng Diyos. Anong purpose ng salita ng Diyos? All Scripture. I don't care kung ang RCC ay talagang binababa nila ang Scripture. It's not the absolute. It's not the standard ng kanilang pananampalataya at buhay. Pero sa ganang atin, yun nga ang pasasalamat natin dahil may dumating na propeta sa atin. Ibinalik tayo sa absolute. Ibinalik tayo sa standard ng Diyos. Christ, the Word, the written Word. All Scripture, Christ, the written Word, is inspired by God and beneficial for teaching, for rebuke, for correction, for training in righteousness, so that the man or woman of God may be fully capable, equipped for every good work, upang maabot natin ang sukat, so that we will measure up to Christ, God's standard. Sa mga salita ng Diyos na maririnig, be too broad.
sa pagtanggap, sa pag-unawa, because yun ang purpose ng scriptures, mga kapatid. We cannot measure up with God's standard kung pipili-piliin lang natin ang ating tatanggapin sa salita ng Diyos. Ano ba yung topic natin last Wednesday, last Sunday? Ay, hindi ko naalala. Sabihin ba naman, makipagbati na ako, ayaw ko muna makipagbati. Be broad enough to receive every word of God, mga kapatid. We can never separate, ang sinabi nga, measuring up to Christ who is God's standard, and Christ the person, Christ the word, hindi po natin pwedeng i-separate sa written word. Kaya ang gamit ng fivefold ministry, walang iba kundi ang Biblia. Maging malawak, especially sa salita ng Diyos. Huwag maging makitid, huwag maging mapili. God's word is divinely inspired. It will never fail. We will measure up to God's standard, the absolute, sabi pa ng propeta. The Bible is the absolute. Christ, the word is the absolute. Christ, the written word is the absolute. We will measure up to God's standard if we believe, we accept, and we do the word. Piliin mo, mamili ka at pili-pili alang. You will miss God's carousel, God's channel of measuring up the person of the Word, who is Jesus Christ. Hindi, of course, sinabihan na tayo, hindi madali ang mangdisiplina. Hindi madali ang mang-disfellowship. But it's not the end of the road. Sa 1 Corinthians, may na-excommunicado, and yet nakabalik. Dagdag nyo na lang ang James 1:21-25 about the doer and hearer of the word. Ilista ko na lang yan, mga kapatid. And that's enough. Be too broad sa salita ng Diyos. Huwag pili-pili ha. Nandito ka sa NLH because you love the word. Nandito tayo sa pananampalatayang ito dahil mananampalataya tayo sa mensahe sa huling panahon. At ang mensahe sa huling panahon ay laging umalingaw-ngaw na bumalik sa absolute. At yun ay ang salita ng Diyos. Thank you for the written word. Thank God for the written word. And thank God for the person of the word. And thank God for the Holy Spirit na hindi mo rin pwedeng ihiwalay sa kanyang salita. Yet, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, be too high para wala nang puwang pa ang magiging isang mababang Kristiyano. Alam niyo ba sa Colossians 3:1-2, ano ang pinapaabot sa atin? Ano ang pinapahanap sa atin? Keep seeking the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. And verse 2, set your minds on the things that are above, not on the things that are on the earth. Bilang Kristiyano, if we want to measure up to God's standard, to Jesus Christ, huwag naman tayong puro mababa ang ating mga hinahanap sa lupa at makalupa. Gusto mong maging matayog? Set! Una, seek the things that are above. Pangalawa, set your minds on the things that are above. Be too high para wala ng puwang ang magiging mababa na lang ang pwede na puro nating hinahanap, iniisip, pinapangarap. Gusto mong mangarap ng napakatayog, mga kapatid? Pangarapin, hanapin mo at set your minds on the things nandoon sa taas, where Christ is. Ang sanlibutan ngayon, mga kapatid, overrun sa mga panooring low morals, sensuality sa TV, sa entertainment, sa radio, sa songs, sa magazines. But a Christian na inaayos ang buhay through the fivefold ministry at may goal to measure up to Christ, ang ating mga goals and morals ay dapat napakataas, matayog. Seek and set your minds on the things that are above, where the moral, the perfect standard is the Lord Jesus Christ. We will miss that standard, mga kapatid, kung ating mga paningin at perspective ay puro lamang makalupa.
Masyado ng masama, masyado ng marumi ang sanlibutan, entertainment, everything, words and deeds and visuals. Napakababa na ng standards, brothers and sisters. May naiwan pa bang mataas at matayog? Meron pa, mga kapatid. If we will go back to the absolute. At ang absolute na written word, walang ibang tinuturo kundi ang matayog, ang nasa langit na person of the standard. Jesus Christ. Gusto kong daanan itong bagay na ito. Be too big to be little. At ang bagay na gusto kong daanan ay ang ating mapagbibigay. Narinig ko rin Sunday, nagtitipid ba ang Diyos? Labis, 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 lavish. Napaka-fresh pa ng pangaral sa akin ng Sunday. Hindi nagtitipid ang Diyos. At ang command ng standard natin that we should measure up, ganito ang kanyang command, hindi suggestion. Luke 6:38, give, and it will be given to you. They will give or they will pour into your lap. They, maaring yung recipient din ng iyong mga pagbibigay. Pero sino ba ang talagang nasa likod din noon pag may bumabalik sa iyo? Ang Diyos. Give and it will be given to you. They will pour into your lap. Or sabihin natin, God will pour into your lap. A good measure. Pressed down, shaken together, and running over, siksik, lig. At umaapaw, for by your standard of measure, it will be measured to you in return. Ayaw ko sanang daanan, pero gusto kong daanan ang ating mga pagbibigay. Kumusta ang ating mga pagbibigay, mga kapatid? Ano ang ating standard of measure? Sabi lang naman ng Panginoon, give, and it will come back to you. Gusto mong ang bumalik sa iyo? Sabi nga, dahil ang sabi ng Panginoon, for by your standard of measure, anong sukat ng iyong, ano ang standard of measure ng ating pagbibigay? Sinunod ko naman, Panginoon, ng tithes. Alam niyo ba, sabi nga, wala nang, okay sana, wala nang tithes sa New Testament. Or walang tithing sa Bible, sa New Testament, di inutos. O sige, wag kang mag-tithes. Pero ang giving na inutos sa New Testament, mga kapatid, is more than tithing. Basahin mo ang 2 Corinthians chapter 8. Basahin mo ang 2 Corinthians 8:9, 7:8-9. Walang tithe doon, walang 10%. And yet, ang description ng pagbibigay na sinabi at inutos ni Apostol Pablo, bountifully, abundantly. Be so big in giving, mga kapatid. This is not my word. It's the word of our standard. Si Jesus Christ. Nagtitipid ba si Jesus Christ? Walang tinipid. Walang iniwang hindi ibinigay. Ibinigay kaluluwa't buhay, dugot, pawis. Para lang sa'yo, kapatid ko. At ang sabi ng ating standard, give and it will be given to you. It's not my word. May pangailangan ng ating iglesia, may pangailangan sa ating bahay-sambahan. Give and it will be given back to you. Siksik, liglig at umaapaw. Ano ang yung standard of measure? Tingi-tingi. Then yan ang babalik. Dahil yan ang sabi ng ating standard. Mismo ang ating mahal na Panginoon. Of course, we cannot outgive the Lord. So we should be generous in our giving. Para sa kanyang cause, at ang cause na kinakarap ng NLH recently ay makabuild na tayo ng bahay-sambahan. Kung tight-fisted tayo sa pagbibigay, kaya sabihin natin, wag na, kung talagang ayaw mo mag-tithe, sige na lang. Pero sa pagbibigay para sa mga gawain ng Panginoon, hindi ko sinabing don't tithe. If we are tight-fisted with God, then we fail to measure up God's standard of giving. Kung stingy tayo, tingi-tingi, tipid-tipid, then we fail to measure up God's standard of giving because God's standard of giving is giving hanggat mayroon pang maibigay. He has given His Son to die for us. The standard
na binigay para sa atin dahil hindi nga natin maabot ang standard ng Diyos. Ang judgment nga sa atin is we miss the mark. So binigay ang kanyang bugtong anak. Reklamo pa tayo, hindi ko kaya, Panginoon. Gusto kong bumayad pero hindi ko magawa. Gusto kong magbigay pero parang gusto kong magtipid din. Gusto kong mag-ipon din. Mag-invest. O may salitang dumating, ang mas magandang investment ay ang bangkong nasa langit. Anyat, nag-iisip pa din. O ibinigay ang Espiritu Santo para mag-encourage sa atin. Hindi pinagkaloob ang Son of God, hindi pinagkaloob ang Spirit of God. Ano pa bang hinahanap-hanap natin para ka ma-motivate sa God's standard of giving? Kung hindi ka pa na-encourage niyan, mga kapatid, then I don't know what is and what will. We fail to measure up God's standard of giving kung tight-fisted tayo. Kahit nga sa 35 and 36 ng chapter 6 ng Luke, merong unlikely persons diyan na sabi na, but love your enemies and do good and lend, expecting nothing in return. In your reward will be great, and you will be sons of the Most High. For He Himself is kind to ungrateful and evil people. Kind pa nga daw ang Panginoon kahit sa mga hindi marunong magpasalamat at mga masasama. And yet, nagbibigay ang Panginoon. Kind ang Panginoon. That's God's standard. Kung ang ating binibigyan ay ang mga likely people because I like him dahil friend ko yung pamilya na yun, friend ko yung sister na ito, kaya bongga siya sa akin. Yun? Wag na. No. Standard ng Panginoon, kahit sa mga ungrateful, hindi makalala, hindi makapagtiway man lang, and evil people, ang sabi ng ating kababasa pa lang, He Himself is kind. That's God's standard. Ma-attain ba yun natin, mga kapatid? Ang sabi na lang, just give. Lend. And expect nothing in return. Then brothers and sisters, lastly, be too deep to be shallow. Gusto ng Panginoon, hindi tayo maka-attain sa measure ng standard ng Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoon. And that's also connected sa purpose ng fivefold ministry. Equipping the saints, edifying the body. Anong sabi ng Colossians 2:6-7? Therefore, as you have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him. Ano ba ang ating natatanggap sa mga pangaral? Ano ba ang ating natatanggap tuwing may sermon? Salita ng Diyos, yes. Pero ano ang pinuportray ng salita ng written word? Ng revelation, ng pangangaral ng salita ng Diyos? Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. And that's why we walk in Him. We walk Christians. We walk as believers. We walk as followers and disciples ng ating Panginoon. Dahil ang ating natanggap ay hindi naman prosperity, social, gospel, social, preaching, social sermons. Hindi naman to-dos ng mga what to do sa panahon ng calamities or whatever. What to do para umasenso. Ang ating mga narinig ay Christ, the written word. Tinanggap natin yun at yun ang ating nilalakaran. Verse 7, having been firmly rooted and now being built up in Him and established in your faith, just as you were instructed and overflowing with gratitude. Of course, sana naman palalim at palalim tayo. Mga kapatid, amen? Pag hinuhungkay at binubungkal tayo ng mga ministers by preaching of the word, yun ang purpose noon upang ma-firmly rooted tayo sa salita ng Diyos, o ma-firmly rooted tayo kay Kristo at ma-established. Ang growing up, ang being built up, is the same idea doon sa edifying the body of Christ. Very connected sa purpose ng 5 offices ng Panginoong Kristo Jesus sa kanyang iglesia. That's why ikinunik ko to sa ating paksa. To measure up to Christ, who is God's standard. Kung patuloy tayong magiging spiritually mababaw at shallow pa rin, mga kapatid, ibig sabihin, hindi tayo nakaka-root, hindi tayo nakakaugat sa ating sinampalatayanan, sa absolute ng Diyos, sa absolute standard ng Diyos, which is His Word. Kaya maraming mga
instead of spiritual. Maraming emotional sa pagdidil ng problem instead magiging spiritual. Kung meron tayong pastor na emotional lang at hindi spiritual, paano na? And thank God, we have a minister na spiritual rather than emotional. Ang judgment is based on spirituality, based in and deeply rooted sa kung ano ang sabi ng salita ng Diyos. At hindi dahil friend, hindi dahil close ako doon, kundi kung ano ang sabi ng salita ng Panginoon. That is it. That's why, salamat, pati ang saints of God ay beneficiary sa spirituality na malingkod ng Diyos, whether from apostles to pastor teachers. And I'm so thankful, mga kapatid. As I said, nahiya akong ipangaral ito at i-exhort ito sa inyo sa bawat sa po sa atin sa gabing ito. Because ang inyong lingkod, inyong kapatid, ay napakarami. Sabi ko sa Panginoon, paano na yung nasasayang kong mga panahon, Panginoon? Ano ba ang naipon ko doon? Losses. I was a loser. Pero naalala ko ang salita ng Panginoon, just redeem the time na ibinigay ko, binalik ko sa iyong mga kamay. And from there, I will serve the Lord. I will serve the Lord day by day, measuring up to the standard ang aking Panginoong Kristo Jesus. Kung babalik tayo sa tanong, is it doable and attainable? The answer is the big yes. Lahat ng support na pwedeng ibigay ng Diyos sa atin ay binigay na. The written word, the true faith, we are already in the true faith. Amen. Hindi, ang ating pananampalataya, ang church na ito ay hindi, walang direksyon. At hindi, tayo ba yung tama? Or nag-aangkin lang tayo na tayo ang tama? Kapatid, tayo ang nasa tama at absolute. Dahil yun ang resulta sa ating mga buhay ng mensahe sa huling panahon. And thank God, we're in the right foundation. At ang right foundation na ito na walang iba, the same person, Jesus the Christ. Siya ring goal natin, yung sinare ng ating pastor. The apex, the chief cornerstone, the great standard ng Panginoon. At sinabi ng pastor nung Sunday, lahat ng living stones should fitly joined. At ang sabi, basahin ko na lang ang last sa Ephesians 4. Yung Ephesians 4:16, I think. Para ang resulta ng, sabi nga, as a result, doon na lang sa verse 14, I think, ng Ephesians 4, para mag-close tayo. Sabi dito sa verse 14 ng Ephesians 4, as a result, we are no longer to be children, tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of people, by craftiness and deceitful scheming. So, yun yung talagang nature ng mga bata. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, but speaking the truth in love. Kung i-fill up natin ang para makompletong idea, but growing, now nang mature na kayo, speak the truth in love. Yun ang resulta, mga kapatid. As a result daw, tayo ay aabot, we will measure up to God's standard na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. At bilang mga mature, ano ang gagawin natin? Hindi tayo, sabi nga, don't be afraid to speak the truth, but speak the truth in love. At mga mature lang ang gagawa noon. Kung baby ka din sa pananampalataya at sa bawat circumstances, bawat sitwasyon na nangyayari sa ministry, kung you are just emotional and not spiritual, nako, magkawindang-windang ang ministry. So, salamat sa Panginoon. I believe the ministry, ang local assembly na ito ay dinadala ng Panginoon by His gifts na nasa ating kalagitnaan to measure up to Christ, the standard ng ating mga buhay, mga kapatid. Yan ba ang ating inasahan sa ating mga individual at sa ating iglesia? Yan ba ang inyong tingin sa bawat iglesia? Kaya sabi ko, Panginoon, I believe, ang iyong salita ay mapangyayari pa rin. Na ang lahat, either universally, mystically, locally, individually, ma-attain namin ang measure
na pinapaabot sa atin, measure of the standard, na walang iba kundi ating Panginoong Kristo Jesus. Ang tingin sa atin ng Panginoon, complete. Naalala niyo ang pangaral, we are complete in Him, and that I believe. But presently, currently, we are measuring up to our standard, ang ating Panginoong Kristo Jesus. You are very beautiful, brothers and sisters. In the sight of God, in the sight of our Lord, in the sight of our Savior, at yun din ang tingin ko sa bawat sa atin. Because I myself, also by the grace of God, the Spirit of the power, and the power of the Spirit of God, sa araw-araw, I'm measuring up to Christ. Ayokong manatili na stagnant and stunted. That's transformation. That's progressive sanctification, brothers and sisters. Mari bang palakpakan natin ang Panginoon, and let us all stand. Bago tayo umawit, handa pa ba kayong magpuri sa Panginoon? Malamig naman na kaya pagpasensyahan nyo ang aking paglampas sa oras. I'll just close this exhortation ng isang maigsing panalangin. Sa iyo ko po, inaalay, Panginoon, ang iyong mga salita. Sa inyo ko po muling ibinabalik ito. Dahil ang iyong salita ay nagsasabing walang babalik, walang naihasik na mga butil ng iyong salita na hindi babalik, na hindi na pangyayari ang purpose. Panginoon, we're just reminded. I'm just exhorting your people. Walang naituro, Panginoon, na malalim doctrine or teaching of your word. Pero in-encourage ko, Panginoon, by your word, ang iglesia, na magpatuloy and we will press on. Sabi nga ng aming Apostol Pablo, Panginoon, I press on toward the mark of the goal, of the prize, of this high calling na nasa aming Panginoong Kristo Jesus. I pray for the church, Panginoon, na niyon ang desire. Instead, ng aming mga desires ay puro temporal at temporary. I pray that your church will level up. We will set our minds and seek the things that are above. The place of our standard. Nandoon siya nakalukluk sa iyong kanang kamay, mahal na Panginoong Diyos, ang aming Panginoong Kristo Jesus. And I pray your church, individually, locally, and even I pray, Panginoon, hindi man namin makita ang iyong paggawa in your mystical and universal church, but I believe you are working. You are working. Yan ang sabi mo, Panginoon, my Father works and I work. At kaming mga bunga at beneficiary, Panginoon, ng fivefold ministry. Sabi ng banal na kasulatan, for the work of the ministry. Help us, Panginoon, ang ministry ito ay may ginagawa. Because we have been taught, we have been blessed by your every word na aming napapakinggan. Until we come to the measure of our standard, ng aming Panginoong Kristo Jesus. Bless your church. Bless every one of us. In Jesus' name. Amen and amen. Honestly, nahiya ako magpaawit pa sa inyo, pero okay lang bang mag-awit tayo? Sandali. Amen. Yet not I, but through Christ in me. Tulungan niyo ako, singers. For grace is Jesus my Redeemer. Amen. There is no more for heaven now to leave. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hope. To this I hope, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to Thee. So be it, my Lord. Hallelujah. And divine, I can sing all is mine, yet that I touch you, Christ in me. Tasan konti, sis. It's dark, but I am not forsaken. Remember, church, His church was never forsaken. You were never forsaken. This
church has been never forsaken. We will celebrate our 29th anniversary. Dahil kailanman hindi iniwan ng Diyos ang mamunting gawain ito, mga kapatid. Hallelujah! Glory, glory to His name. To this I hope, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Hallelujah! Amen! Oh, the night has been won, and I shall overcome. Yet not I, but through Christ in me. Third verse. No fate I tread. Amen. I know I am. Lord, thank you for this assurance. Thank you for your assurance of salvation, of justification, of your transformation. Glory to your name. Hallelujah. Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. To this I hope, my sin has been defeated. Believe it, church. Jesus now and ever is my plea. Oh, the chains are released. I can sing, I am free, and not I, but to Christ. Last time, konti. Last for the last time. To this I long to follow Jesus. Church, just press on. For He has Just said continue measuring up to that Christ. He will bring Amen. me home Amen. Amen. and day by day. I know. I know He will. Do you believe it, church? Amen. Until I stand with joy before the throne. Hallelujah. Press on, church. This I hope, my hope is only Jesus. Oh, the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, and not I, but through Christ in me. To this I hold. To this I hope, my hope is only Jesus. The Son, Lord. There is hope. Hallelujah. All glory evermore to Him. Praise Jesus. Hallelujah. Is complete, still my lips shall repeat, yet not I. For the last time, to this I hold. Minsan pa, for the last time, to this I hold. To this I hope, my hope is only Jesus. All glory and honor and praise. All the glory evermore to Him. And when the race is complete, still my lips shall repeat, and not I, but through Christ in me. When the race is complete, When the race is complete, and my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. praise God. Hallelujah. You were never forsaken. This ministry has never been forsaken. I believe, hindi lamang 29th anniversary, may daragdag pang taon hanggang this ministry will measure up to Christ.
Glory, glory to the standard, the Lord Jesus Christ. When the race will be complete, brothers and sisters, remember, nagawa natin, nalagpasan natin, mapagtagumpayan natin, because the standard Himself is our power and strength to move on and press on. And that's the truth. Hallelujah. I can never make it. Lord, I can never make it to the end. But I can make it with you. I can make it because your Spirit enables this church, enables every one of us. All glory and honor and praise to the Lord Jesus Christ. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kami shout, praise the Lord! Hallelujah! Ipagpamanihin ko ulit, Brother Dante. God bless you.